Sa bawat araw na lumilipas sa kanyang pamamalagi sa ibang bansa, sa bawat pagbuklat niya ng mga babasahin na kanyang inaaral, at kahit pa sa gitna ng mga hindi mabilang ng mga banta sa kanyang buhay, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kanyang bayang minamahal. Bitbit ang kanyang pagsisikap, kaalaman, at mga mithiin para sa bayan. Si Rizal ay lumipad pabalik sa Pilipinas kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Bayan kong nililiyan. Matagal na panahon ka na rin nawala. Meron ka bang ninanais na gawin sa iyong isipan? Oo, mayroon, Lucia. Kinakailangan kong kausapin ang General Bispuhol. Mapagpalang araw sa iyo, General. Ako ba'y nakakabala sa inyo? Halika, tumuloy ka. Ikaw ay naparito sa kadahilanang Nais ko sana maglunsad ng isang samahan. samahan. At ano naman ang layunin nito? Isang samahan na binubuo ng mga Pilipino sa Hilagang Borneo na ang pundasyon ay tungo sa pagbabago sa sistema. At ano? Tutuligsa sa mga praile? Lalabanan ng sistemang pinapatupad nila? Oo, yan nga. Pasensya ka na, ngunit maaari ka nang umalis. Hindi ako sasama sa isang kulisan katulad na lamang ng iyong binabalak. May kinalaman kaya ang babala ng kanyang kaibigan tungkol kay General Despohol at sa pagtanggi nito? Kinaumagahan ng Hunyo 27, 1892, ay agarang bumisita si Dr. Jose Rizal sa kanyang kaibigan sa Malolos, Bulacan, San Fernando, Pampanga, Tarlac, at sa Bacolor, upang hikayatin ang mga ito na maging kasapi ng isang samahang itatatag niya na ang layon ay ang pagbabago. Maaari nating isagawa ang unang pagpupulong sa 3 ng Hulyo. Mapagpalang araw sa inyo, mga Ginoo at Binibini. Sa patuloy na pagmamalabis ng mga Espanyol, hindi ba't ito ang tamang oras para tayo ay magkaisa at humiling ng pagbabago? Layon natin maging isa sa kapulungan ito. Maging ang pagbibigay ng kalinga sa bawat isa, lalo't higit sa panahon ng kagipitan. Maganda rin kung mas mapapunlad natin ang aspetong pangkomersyo, lalo't higit ang edukasyon. Ang kaalaman ay kalayaan. Mas magiging malaya ang bawat mamamayan at bayan kung ating mas mapagtitibay ang sektor ng edukasyon. At patuloy natin maisusulong ang mga pagbabago at maitigil ang mga pagmamalupit. Upang mas mapagtibay natin ang kapulungan ito, kinakailangan natin magbutuhan ng kawani. Sa pagkapangulo, si Ambrosio Salvador, bilang kalihim, Deatano Arellano. Sa ingat-yaman ay si Bonifacio Arevalo at ang piskal Agustin de la Rosa. Unos Instar Omnium! Nalaman ng mga praile ang kataksilan na ginagawa ni Rizal
at ang balak niyang paglaban sa mga ordinansa kanilang ipinapatupad, kung kaya't ipinatapon siya sa Buanga, sa dapitan. Ito pala ang dapitan. Naging mapayapa ang buhay ni Rizal sa dapitan. Dito niya nalinang ang mga kalaman niya. Dito siya nagtayo ng isang paaralan. Hindi ko na malaya na kayo ay nandyan na. Halina sa loob. At naging pagtatayo ng klinika. Di naman malala ang iyong kalagayan. Sundin mo lamang ang aking mga bilin. Maaari kang bumalik kung sa palagay mo ay hindi ka gumagaling. At sa klinikang ito, dito rin niya nakilala ang isa sa kanyang mga pag-ibig. Mapagpalang araw sa iyo, Ginoo. Nais sana ng aking ama na magpatingin ng kanyang mata. Kapagpalang araw din sa inyo. Halina, kayo ay tumuloy. Di naman kalalaan ng kanyang karamdaman. Siya ang iyong ama, tama ba? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Josephine Bracken. Tunay kang kabigabighan ni Binibining Josephine. Maaari ba kitang ligawan? Bakit naman hindi? Sa kanilang buhay na magkasama, puno ito ng pagmamahal at kapayapaan na tila kontento sa kung ano ang meron silang dalawa. Siya ang naging katulong ni Rizal sa paaralan at klinikang kanyang itinayo. Naging masaya sila at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Diyos ko, Pepe! Manganganak na yata ako! Hingang malalim, iha. Ngunit hindi talaga umaayon sa gusto natin ang tadhana. Josephine, ang anak natin. Di man lang kita na sila yung lumaki, anak. Kami ng iyong ina. Francisco. Francisco ang aking ipapangalan sa iyo. Ibinaling nila ang mga taon sa paglilingkod sa mga tao at sa pagsusulat ng mga tula at liriko. Apat na taong pinaghandaan ng miyembro ng Kilusang Katipunan ang paghihimagsik laban sa mga Kastila. Mga kasama, naniniwala ko na tayo ay may isang layunin. At iyon ay ang paghimagsik laban sa mga Kastila. Tama, Andres. Ngayon tayo matatawag ng isang samahan. Hindi ba't mas mainam kung meron tayong matatawag na leader upang may isang namumuno sa atin? Sumasang-ayon ako sa iyong sinasabi, Teodoro. Kung ganoon palang inyong nais, tayo ay magsagawa na ng halalan upang magkaroon ng kanya-kanyang parte ang bawat isa sa atin. Nais kong ihalal bilang leader si Diodato. Sumasang-ayon ba ang lahat? Sino naman ang ihalal natin bilang utak ng katipunan? Si Emilio! Sa apat na taong paghahanda,
Maraming tao sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang hinikayat nila upang sumapi sa kanilang samahan. At isa si Dr. Jose Rizal sa hinikayat upang maging kasapi ng kilusang ito sa pamamagitan ni Pio Valenzuela, nagsangguni kay Rizal na tinungo pa niya sa Dapitan, Mindanao. Pio, maaari ba kitang maatasan na magtungo sa Dapitan upang maging emisaryo sa layunin nating isang guni kay Rizal ang binabalak nating paghihimagsik? Masusunod, Andres. Ako nang bahala kung paano siya may hikayat. Oh, andito ka pala? May iutos ako sa iyo. Kinakailangan mong magpanggap bilang isang pasyente na nais magpagamot upang makapanayam natin si Rizal. Hindi po ba ako mapapahamak dyan? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Para sa aking minamahal na ina, sa taon na narito ako at wala ka sa piling ko para makita ang mga pinagdaanan ko, mi retiro. At para sa mga kababayan ko sa Talisay, maaari man ako ay isang bilanggo sa lugar na ito, ngunit ang pagmamahal ko sa inyong bayan at sa mga mamamayan ng Talisay ay naririto pa rin sa akin. Nariyan ba si Rizal? Mayroon akong dalang pasyente na kinakailangan magpagamot kay Dr. Rizal. Halika't, pumasok tayo sa loob. Dr. Rizal, ako ay naparito sapagkat isinugo ako ni Andres upang ipalita sa iyo ang pinaplano naming mga katipunero para sa paghahanda sa paghimagsik sa mga Kastila. Patungkol sa inyong mga plano, nararapat na buo ang inyong loob at kayo ay handa. Importante din na kompleto ang inyong mga armas na gagamitin upang labanan ng mga Kastila. Sa gayon na hindi kayo mabigo sa inyong layunin. Hindi lamang ito ang nais kong ihain sa iyo. Marahil isa ka sa napili upang hikayati na sumapi sa aming paghimagsik. At balak ka itakas ng katipunan dito sa Dapitan bago sumiklab ang himagsikan. Ako inyong patawarin, ngunit di ko sasangayon ang inyong binabalak. Marahil ito'y kawalang galang at hindi maginoo sa laban. Ang nais ko lamang ay maging isang manlilingkod sa Cuba bilang isang magagamot. Dahil sa parana ito, malalaman ko ang taktikang pandigma na ginamit ng Cuba laban sa Espanya. Panggigipit at hindi pantay na pagtingin at hatol ng batas sa bawat individual. Iyan ang mga sinapit ni Rizal sa kanyang mga nalalabing araw, na kahit kailan may di niya ninasang talikuran at kakitaan ng karawagan ang mga Kastilang kanyang tinitignan. Isa lamang siyang normal na mamamayan na hindi dapat naranasan ang ganitong klaseng pangyayari. Si Rizal ba'y may kinalaman sa pagkakatatag ng katibunan? Wala siyang kinalaman! Ikaw ay umami na hindi ka na mahirapan pa! Wala akong aaminin! Marahil mas pinili niya kayong galangin mga Kastila! Tapos na po ang investigation at mayroon kami nahanap sa silid ni Rizal na maaari natin magamit bilang ebidensya. Maraming salamat. Agad ko na itong gagawan ng buod ng kaso upang akin na itong may sumitek na General Blanco at West Nicolas de la Peña. Ikaw ay naaresto sa salang pagkakapsil laban sa Espanya. Ang mga sulat mo at gawain ay nagpapatunay na ikaw ay isang traidor. Atin nang isa sa ilalim si Rizal sa court martial. Marahil isa siyang taksil at kasapi sa santangang lakas laban sa Espanya.
Rizal, nais kong ibalita sa iyo na ikaw ay sasailalim sa court martial marahil may mga ebidensya na nakuha sa iyo. Paano nangyari yun? Wala akong ginagawang paglabag. Huwag ka naman laban, mga pahama ka lamang. Hayaan ka namin mamili kung sinong abogado ang gusto mong dumepensa sa iyo. Kung ganun, maaari mo bang ipatawag si Teniente Luis Tabiel de Andrade? Ako si Senior Enrique de Alcocer y de Ramonde. Ako ang tinakda na mag-uusig at maghaharap kay Rizal sa Lupon at siyang magbabasa ng buod ng kaso at magiging sentensya nito. Teniente de Andrade, maaari mo nang ipahayag ngayong talumpati at pagtatanggol kay Rizal. Ang aking kliyente ay inosente at hindi sapat ang mga ebidensya upang patunayan na siya ay nagkasala. Kaya dapat siyang palayain. May mga ebidensya na nakuha sa investigasyon, kaya't sapat na ito upang siya'y magpatunayan na nagkasala. Maaari niyo ba mabigyang pagkakataon si Rizal upang magsalita at malinis ang kanyang pangalan? Maaari. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa'yo'y bibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. At ang hatol ay Parusang Kamatayan. At ito ay magaganap sa ika-30 ng Disyembre, gaganapin sa Bagong Bayan. Naging bulag at bingi-bingihan ang lahat ng nakatataas. Si Rizal ay walang nagawa kundi sang-ayunan ang pinaratang sa kanya. Ni hindi siya nibigyang pagkakataon upang makakuha ng testigo. At sa madaling salita, isang huwad na paghatol ang naganap. Isang palabas lang ang paglilitis na nangyari. Pepe, nasubaybayan kita mula iyong pagkabata. Hindi lamang galing at talino ang hawak mo. Iba rin ang iyong puso. Pepe, maaari ba akong humiling sa'yo? Ang pagbabalik mo sa Diyos, Pepe. Maraming nagmamahal sa'yo ang nananalangin para dito. Alam kong malalim ang iyong mga paniniwala. Pero sana, sa huling pagkakataon, pag-isipan mo ang ating pananampalataya. Ako po'y nag-iisip ng para sa ating bayan. Ang Diyos na rin ang nakakaalam ng laman ng aking puso at layunin. Sa nalalabing oras ng kanyang buhay, nagawa pa ni Dr. Rizal na sumulat ng mga liham para sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. At sa huling sandali, matapos ang ilang araw ng pagninilay, tinapos niya ang kanyang tula, isang pamamaalam na isinilang mula sa kanyang pagmamahal sa bayan at isang testamento ng kanyang diwang hindi kailanman naglaho. Pahiran ko, luha ng iyong puso ay na
magtatayo, muli ang karangalan mo. Inay, patawarin niyo sana ako sa lahat ng naidulot kong pasakit sa inyo. Alam ko marami akong sinuhay sa inyong mga tibo, at kaya ay nag-alala ng labis sa aking mga ginawa. Ngunit lahat ng yun ay para sa bayan, para sa ating kinabukasan. Sana'y mapatawad niyo po ako. Mahal ko po kayo, Inay. Huwag kayong mag-alala, matatapos din ang lahat ng ito. Pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Ikaw ang siyang dalangin ko sa Diyos kailan pa man. Kuminang ng iyong bituin at sumikat ng araw. Unti-unting pumasok ang kanyang mga kapatid. Bawat isa'y may dala-dalang bigat ng nalalapit na pamamaalam. Sa kanilang paglapit, tahimik na inabot ni Rizal ang kanyang mga gamit. Mga alaala na hindi lamang iniwan bilang mga bagay, kundi bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pananampalataya sa bayan. Pag-ibig ko'y sa'yo, inang bayan. Para sa aking mahal na kapatid, Pasiano, lagi kong dalangin ang inyong kaligtasan at kapayapaan. Naway magpatuloy kayo sa pagkilos para sa ating bayan. Pepe, Magpakasal na tayo. Paparating na si Fraile Balaguer. Siya ang magkakasal sa atin. Sa mga huling oras ni Dr. Rizal, ikinasal siya kay Josephine. Bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ibinigay ni Rizal kay Josephine ang isang aklat. Isang huling regalo na puno ng kanyang mga pangarap at alaala. Ang mga kahilingan ni Dr. Jose Rizal bago siya bitayin ay nagpapakita ng kanyang katatagan at dignidad hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pinapahayag nito ang kanyang kagustuhang mamatay na may dangal bilang isang tunay na bayani. Ang kanyang hiling na huwag patamaan sa muka, hindi takpan ang kanyang mga mata at harapin ang kamatayan ng hindi nakatalikod ay sumasalamin sa kanyang pagiging matapang at marangal. Ang iba pang kahilingan, tulad ng pagkakalag ng kanyang mga braso at ang hangarin na huwag mga Pilipino ang babaril sa kanya. Consumatum es. Ahunte! Fuego! Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan. Pilipinas kong ina. Pilipinas
Pilipinas kong hirap. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ilisan ang natatangi at minamahal na bansa, ang Pilipinas. Para sa mapagpayabong na kaalaman at kaunlaran na kinakailangan ng mga Pilipino upang lumaya sa mga dayuhang mananakop. Sumulat ng mga babasahin na naglalahad ng mga katotohanan at malalim na kahulugan tungkol sa mga kaganapan sa Pilipinas. Isa sa nagpagising ng mga natutulog na diwa sa masalimuot na realidad at nagpaliyab ng nag-aalag na damdaming nasyonalismo upang labanan ang mga dayuhang sakim, abusado at mapagmataas. Marami man ang naging balakid at dahilan para talikuran ko ang aking mga plano at layunin. Hindi ako nagdalawang isip na patuloy na pagtagumpayan ang aking layunin para sa bansang Pilipinas hanggang sa huli ko mang paghinga. Di kailanman nagpasindak at natakot sa mga dayuhan kahit buhay ko man ang naging kabayaran. Ako ngayon ay tinuring na bayani, ngunit nasaan ang silbi? Nagkaroon ba talaga ng pagbabago o napalitan lang ng mga bago? Sana'y huwag masayang ang buhay kong inialay. Sana ang aking mga nagawa ay hindi lamang manatiling alaala. Aking mga nagawa ay para sa nag-iisang bansa. Sana'y isaalang-alang at isabuhay. Ako ay naging bata at naging pag-asa, kaya muli kong sasabihin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya't laging tandaan na hanggat may kabataan ay may pag-asa. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan, dito isang araw, isang... Go. Masusunod, Andres. Ako lang bahala kung paano mahihikaya. Ay, 1, 2, 3, baba. Tas yan. Tyron, pasok. Stop. ay, kanina ako sa camera. Baka panayam ng street. Hindi ba ako mapapahamak dyan? Huwag kang mag-alala. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi, wait lang. 1, Wait lang. Magpapanggap na araw. 1, 2, 3, go. Wait lang. Go, open. Pag-alam. Diba? Go. Ay, teka. Anong kalagayan? Siya. 1, tingin lang kay Carl. Wag malikot ang kamay. Sorry. Go. Josephine Bracken. Wait lang, isa pa. Cut. Diyos ko, Pepe! Ba't ka kasi nagbubuntis? Hingang malalim, iha. Matapon siya sa Matapon siya sa dapitan. Ganon. Ng kape. Ipatapon siya sa dapitan. Tumingin ka, Tyron. Sinubo ako ni Andres upang ipalita sa iyo ang pinaplano namin makat. Patungkol sa inyong mga plano, nararapat na kompleto ang inyong... Go. At balak kang itakas ng mga katipunan bago dumating. Ay, Marahil ito ay hindi kawalang-galang. Marahil ito ay walang pagkawalang-galang. Go. Si Rizal kayo hindi kinalaman sa pagkakatalaga nito. Go. Tawag na. Nautal. Tingin lang sa audience. 1, 2, 3, go. Ako ba? 1, 2, 3. Huwag ka titingin sa camera.
May grasa lang sa akin. Ito lang yung na-shave. Naganapin sa ikataw. Ratatatata. Magaganap sa ay. Parusa ka. Hatol. Si May, patawarin niyo sana ako sa lahat ng... 1, 2, 3, go. Isa. Ay, dito. 2, 3, go. Isa. Nice. Ay, kita si Ray. 1, 2, 3. Diretso lang ng ano, Carl. 1, 2, 3, go. Go. Ahute. Fuego. Wait lang, te. 1, 2, 3, go. Yun, galon. Wait lang. Nakablit. Magot.